Hello. Okay. Mag-join ba sa atin si Kim? Hindi ka sure? Mukhang nasa ano yata si Kim. May lakad siya. Okay. Sige. Start na Yan. tayo. 8:23. 8:23. Yan. Uy, on time. Oo nga. In fairness. For TikTok lang one. po ng kaano. First time. TikTok Dapat lang pala kasi palagi lang. nandito si Maita para on time tayo palagi. Oo. Okay. O sige. Okay. Let's start na, Beth. Sorry. Hello. Magandang gabi sa ating mga viewers, sa ating mga listeners for today. Sa ating mga viewers, sa ating mga listeners for today. Ayan. So, nandito po kami ngayon sa TikTok. Hindi naman namin inabandon yung Facebook. Pero, ay, Huwag ka magsasabi nun. sorry. Because, yeah. Mas ano kami, mas at home kami dito sa app na to. So, yeah. Sorry. Excited. Kamusta po kayo? Sa mga nanonood po sa atin today, pwede po kayong mag-comments ng inyong mga questions. We are once again here at Fridays with Pinoy Indie Authors. Mm. So kung meron po kayong mga questions, comments, and other messages na pwedeng na gusto niyo pong sabihin sa amin ng mga authors, pwede po kayo magtanong. We talk about um, publishing, writing, and just other bookish things. Ayan. So, tonight, kasama po natin again si Mayumi Cruz, Yaya Soriano, and Maita Ru. Kamusta naman kayong mga kasama ko dito? Okay Okay naman. Okay. First timer sa TikTok. Ayan, di mapagana ang video. Beth, hindi raw niya maano yung video niya. Ba't kaya? Hindi, okay lang yan. I'll figure it out later. Yeah. Hi, everyone. Ayan. Sayang naman di namin makita yung beauty mo. But yeah, kagaya ng mga nauna nating episode, kasama yan sa experience. Yeah. So, ayan. So, Hi, Alisa! Nakakonek ka na ba? Napuputol daw yung internet niya. ay, okay. Sayang naman. Napuputol. Okay. Ngayon, Friday night, mukhang maraming busy. Pero yun nga, ang ating gagawin ngayon is spoken poetry. Sana maka-join si Gold para siya magbasa ng kanyang poems. Ay, Tapos yung kay Regan na poems din, nandun na sa kung nakita nyo ba yung sa natin, sa group. yes. Oo. So, ang gusto nyong gawin mauna? Yung munang poetry, O, si sige. Regan. Si Gold Tayo ko. ay nasa week 8 na ng poetry, ano? Yes. Yes. Ang dami na nating naisulat. Mm-hmm. Hi, Miss Jane. Welcome po sa ating live. Okay. So, paano na? Ayan. Sino pa yung mga sumama? Siguro, yung natin si Maita, kung ano yung balita dun sa sinasabi niya, Kadayawan Festival, Maita. Ah, yes.
Yata ko narinig. Sorry? Yung sa Kadayawan, kailan yun? Para alam din ng mga Tell mo kami about sa may Kadayawan. Kadayawan Festival. Kasi sabi mo magkakaroon ng book fair doon. Ayun. Sorry. Hindi ko marinig. Oh, sorry. Okay. Putol. Sorry, putol-putol. Hindi, Hindi ko narinig. Okay. Yung Must be my connection. give us parang background on the Kadayawan Festival. Sabi mo magkakaroon ng book fair doon. Yeah. Gusto ko mag-join ng mga bazaars and then I want to sell books. Mga books natin. Okay. Marami bang naka-schedule? Pansin ko lang kasi walang nagbabenta ng ganyan dito eh. Sige. Walang nagbebenta Join dito tayo. eh. Oo. Join tayo para para ma-introduce yung books natin sa kanila. Yun. So, Beth? Paano nang gagawin natin? Ayan. So, magkakaroon muna tayo ng spoken poetry. So, yeah. Later on, magkakaroon din tayo ng forum about misconceptions of self-publishing. Ayan. So, unahin muna. Hi, Mayumi. Welcome back. Hi, Shame. Sorry. At meron. Hi. So, may feedback. Alis na lang ako. I-mute mo na lang yung isa. Wala na eh. O, ayan si Kim. Hello, Shane. Kami ay Ayan na si Kim. Si Kim na lang. Ayan, to si Shane, palaging active sa live ng mga author. So, yeah, maraming salamat sa support. Follow mo kami Thank dito sa you. TikTok. Thank you. Yes. Oy, hi Kim! Nandito ka. Sa labas pala siya. Okay. Oo. Okay. So let's continue now with the spoken poetry. Okay. Do you have yung kay Regan, Beth? Oo, meron ako nitong kay Regan. So, yeah. Para dun sa mga kaka-join lang ng ating live, ang Pinoy Indie Authors ay mayroong poetry collab na nangyayari, ongoing siya. Ngayon ay nasa week 8 na kami. And we aim to finish by week 10. And yeah, hopefully there's something that we can do about the poems that we have written. So ngayon, ang babasahin ko ay yung poem ni Regan. So si Regan, kasi may work yata siya, no? So, hindi natin siya makakasama for today, pero nagbili naman siya na pwede nating basahin ang kanyang mga poem na sinali sa collab. Ayan. So, babasahin ko yung una niyang poem. Ang title is Breaking Point. Naku, English pala to. Hi, Kara. Ayan, Welcome back to our channel. Ayan, sige. Nag-join siya. Thank you for joining. Sana makita namin ang iyong face. Yeah. At maraming salamat sa mga nagjo-join at nakikinig sa atin tonight. No, Ayan. thank you. Tsaka sana i-like nyo yung ating tawag dito, live. Please tap. Yes.
Okay. So, babasahin ko na yung poem. Ang title is Breaking Point. English to, so baka mali yung pronunciation ko. Kaya mo yan, Beth. So, Beth. Natakot ako sa English. Isa munang point ni Regan, then we'll discuss yung common misconceptions. Ano? Okay. Okay, sige. Ito na. Breaking Point. I was quiet, holding everything in like the sea before a storm. I stayed still, like the wind before it howls. I waited, not because I was weak, but because destruction takes time. You shouted, you mocked, you pushed. But even the calmest sea can rise. Even the stillest ground can shake. When I could hold it no longer, I did not break. I exploded. Like a volcano, my anger burned everything around me. My words became fire, fierce and unstoppable. The damage was no longer mine alone. It became yours too. My heart spun like a tornado, caught between rage and sorrow. My mind rumbled like an earthquake, heavy with broken promises. You thought you could tame the storm, but you only fed it. And when the fire faded and the dust settled, only silence remained. Ayun. Wow. Lungkot naman. Parang na-imagine ko dito yung isang part sa Wuthering Heights. Oo. Yung, basta yung binasa yun sa Twilight na book. Nandun siya. Twilight nga ba yun? Or, yeah. Ganun. So, what do you understand from the ano? So, sa poem. sa poem. Oh. Feeling ko ano to, ang na-imagine ko lang naman no, as a perspective ko as the reader, para siyang nasa abusive relationship. Okay. Tapos, ano, eventually, umano na siya, Pumalag. pumalag na siya. Oo. Ayan. Ikaw, Yet. Ang lalim. Wow. Medyo malalim nga siya. Pero parang ganun nga. Di ba parang ang ano niya is tinago niya muna lahat para siyang sea. Pero lagi siyang pinupush. Hanggang naging, more on volcanoes na tapos, tornado. Tapos silence na lang sa dulo. Sumabog na siya. Ganda. Actually, maganda yung ano niya. Breaking Point din yung title niya. So, I think na-reach niya rin yung breaking point. Oh, ano, Maita, ikaw, ano tingin mo dun sa binasa ni Beth? What do you think? Hindi ako naririnig yan. Sorry, putol-putol. I only hear every other syllable. I'm sorry. Mahina ang aking net. Okay. Okay lang. I can hear your voices, pero every other syllable lang. Okay. How about you, Kira muna? Sige, si Kira muna. Ano tingin mo dun sa ano ni Regan? Hello po, good eve. Yung sa... Una, nagandaan ako dun sa poem. And then, nung in-explain ni Beth, mas nagkaroon siya ng depth. So, Oo. ang ganda nung pagka-explain niya na, ay, hindi ko nakita na point of view na, ganun pala yung ano niya, yung sa, tulad dun sa, yung mga klase ng relationships na gano'n na kailangan kailangan iwasan. Saka umalis na pag nakakita na ng red flags. Gano'n. Red flag talaga, red flag. Ibig sa inyo. Pero ano siguro, ang best, ano dito, ang best lesson, kumbaga, kahit nandun ka sa abusive relationship, kailangan umalis ka na doon. Pero alam mo kasi minsan, may mga times na, di ba parang hindi natin nakikita na nandun na pala tayo sa ganong sitwasyon. Oo. Totoo. Kasi tinaano mo parang nagiging normal na siya. Yes. Oo. And then sometimes, kailangan, parang third party pa may magsasabi sa'yo na, okay ka lang.
I mean, di ba tinatanggap mo yung ganyan or something? Tapos sasabihin mo sa third party, bakit ba nagmamahalan kami? Exactly. Galit ka pa eh, no? Galit ka. May ganun ba? Sabay, no? Oo. Mahal niya ako, ganun lang talaga siya magmahal. Oo. Parang yun nga, nagiging normal na. Mm-mm. Hindi natin namamalayan, yung normal pala na yun is, in reality, abnormal yun Oo. in a relationship. Ayun. Ayan. Hello, Saro Lagro. Largo. Sorry, hindi ko mabasa yung name mo, but yeah. Sarah, Welcome to siguro our yun. live, Oo. Sarah. Tapos, sabi ni Shane, ganda naman ng stories. Sabi niya. Yes. Thank Yes. you, Thank you, Shane. Okay. So, siguro, i-discuss ko muna yung book ko. Sige. Para Okay. tuloy-tuloy tayo. So, yun nga, sa Pinoy Indie Authors, we have written 3 collabs. Tama? 3 na, no? This is the third collab that we have. The last collab, yung Super Teen Capre, which is a YA, then young adult, and then the creature feature is a Capre who is a teenager and nagpapasess siya ng powers. Okay? So, ito yung sa akin, Sinag and the Ex-Kids. And the blurb is this. A surprise alien attack on Earth obliterates all but a fragment of East Asia. Those who survived are taken captive inside the gigantic battleship hovering over a now nearly infinite body of water. 14-year-old Capre, Sinag Magiting, and 4 other kids his age escaped from the battleship with the help of a Japanese scientist. On land, they encounter a Russian general who knew about the invasion based on a past alien intel. He also knew about the kids and their growing supernatural abilities. More importantly, that they will reach their full powers on their 15th birthday, when they will be able to combine forces and defeat Visu, the leader of the aliens. But it bothers Sinag that he and the kids have too much in common. They're all half human, half creature. They're all born on the same birth date. Their human parent is either dead or missing. As the hour of reckoning nears, his questions increase tenfold. What are they becoming? How are they all connected? Are he and his friends the last ray of hope for mankind? Or are they being used as pawns for something else? Something terribly sinister. Ayon. Ayan yung aking latest na included sa collab natin. Actually, ito sa collab din to. Yan. Yan. Kay Yeyet yan. Ayan, kay Yeyet. Yun kay Magsi. Ito kay Grep. Ay, si Kobe. Oh. Oo. Kinilig ako. Tapos yung kay Mariel. Ayan. Tapos yung kay kay Maita. Teka lang. Ayan. Ayan siya. NefXY. So lahat yan, mga kapre. The rest kasi yung iba ay sa mga dati na nating collab. So itong si Sinag is a kapre na ang theme nito is found family. Parang siya, Teen Titans ang peg. So they came from different backgrounds and they are from different species. Si Sinag is a kapre.
Yung isa niyang kaibigan ay tikbalang, si Gio. Tapos yung isa naman isa manananggal, di ba? Tapos yung isa is parang Iron Man ng kanyang peg. Ayun. So, ayun. Yun lang ang masasabi ko tungkol sa aking book. Mamaya na lang ako magbabasa ng excerpt para naman masuspense sila. Oo nga. Oo. Ayun. Yan. So, Hi. lahat ng books natin is self-published, di ba? Yes. So, meron mga common misconceptions about self-publishing na dapat alam din ng mga listeners natin, lalo na yung mga writers na gusto mag-self-publish ng kanilang gawa. So, sino ang makakapagsabi sa atin kung ano yung first misconception about self-publishing? Sige. Pero bagong lahat, gusto ko munang i-welcome si Johnny and si Oh. Natalie Shop. Oh, Thank you so much for joining us tonight. Hello. Sana po magstay kayo until later para Yes. sa ating discussion about self-publishing or misconceptions about self-publishing. Kung meron po kayong mga questions about, about writing, publishing, and other bookish things, just comment down below at sasagutin po namin yung lahat. Okay. Ayan. So, ano nga ba self-publishing? Ano nga ba yung mga naiisip natin dati na feeling natin yun yung nangyayari about self-publishing pero hindi naman pala talaga nung nag-start na tayo. Ayun. Maita, how about you? I hope guys, I can hear you guys. Pero medyo Baka having an earphone can help? na mahirap na hindi kaya, especially to compete international in. Yeah, competing in an international way. Pilipinas, na kaagad. And I found out na, yes, makuti siya, especially sa layout. But once you do the layout, gamay mo na yung layout, and then you start publishing book after book. It's actually not hard. It just takes effort. Pero Yes. is very rewarding. When I do the Yes. what's this? Take time convention. It my very established selling writers, everyone. And then 90% there are katulad natin. Self-publishers, or Amazon, Smashwords, Barnes and Nobles, Ingram Spark. Yun yung mga platforms. Sariling kayod. But when they were there, they were giving away their books, they were giving away stuff. They can make it on their own. They did not need a publisher. Na ganun lang. Yung iba sa kanila, they have small publishers kasi wala mga busy. Either busy and wala talagang time to upload their own market. Yun lang, when you are doing self-publishing, ikaw lahat, including marketing. So I'm so grateful that there's PIA because we cross-promote each other. We are there during events as a group. Yeah. I've got mga stories na kaysa mga US na stories. Mas maganda pa yung grammar natin kaysa kanila. Oh my gosh. And yet they're able to sell a lot, ha? Talagang tayo dito, grammar Nazi tayo. And yet, parang marami pa yung natatakot na mag-public. So I'm telling you guys, we are competitive. It's not hard, it's just makuti.
But once you get a hang of it, yeah, Mm-mm. Tama. yun lang. Very well said. Totoo Totoo yan. yan. Okay. Welcome to our live, Miss Julia Bueno. Marami pong salamat sa pag-join. Wag po natin kalilimutang i-follow ang ating mga authors na naka-live today and also the Pinoy Indie Authors TikTok page. Ayan. So, somehow nakarelate ako dun sa sinabi ni Maita about mahirap. Dun sa part na mahirap. Kasi, oo nga naman, pagka nag-self-pub ka, walang gagawa ng book mo maliban sa'yo Mm-mm. or walang ibang tao na gagawa nun. Or kung meron man, you have to pay for the services of those people. So, kung nandun ka na, kagaya ko, natuto ako mag-layout din ng inside pages ng book. So, di ba? Kumbaga marami akong achievement unlock dun sa nung nag-start ako mag self-publishing. Oo. Tama. Ano nga magiging ano ka parang one-man team di ba? One-woman team Oo. Oo. Ayun. How about si Yeyet? Ano masasabi ni Yeyet? Ganun din. Well, medyo mahirap siya. Pero, how do you say it? You retain kasi control, di ba? Pag Yes. self-pub. So, I think yun yung upside. Oo. Kasi, yun nga, you retain yung control kung ano man ang gusto mong gawin dun sa libro mo. Or tsaka sa'yo pa rin yung copyright and everything, right? Pero yun nga, mahirap siya. Effort talaga. So it's also yung sinabi rin ni Maita na it's also good to have like a community or a group na nagtutulungan kasi like yung sinabi ni Beth, alam mo natuto ako mag-layout din because of yung mga collab natin. Oo. Of course. Meron pala tayong skills na gano'n, ano? Oo, na force bigla ako matutong mag-layout ng libro, ganyan. Kasi to your point before, ang ano mo dyan is, yun nga, kung papagawa mo sa iba, gagastos ka. Yes. Right? Pag ikaw marunong na, okay na yun. Pero what's Tsaka, rewarding ba? oo, very rewarding talaga. Kasi kumbaga lahat ng efforts mo, nilagay mo doon from writing, diba? Then formatting, gano'n. Naalala ko nga yung first book ko dati. If I Knew Then, yung first kong self-published book. Kasi dati, galing ako ng traditional publishing. But they don't publish English, written in English na mga books. So, sinelf-publish ko yung first ever kong English na book, which is If I Knew Then. So, ako yung nag-layout noon. Tapos, parang kumbaga, nagkaroon ng trial and error stage yung pag-print ng book na yon. Kasi yung first printing niya, sobrang liliit ng font. Tapos hindi mabasa. Hanggang sa eventually, na ano ko na siya, na master ko na siya na dapat pala ganitong class, ganito yung font. Dapat pala, mas maganda palang tingnan kung cream paper, mas okay pala kung yung cover, para sa akin yung matte. It's better dun sa glossy. Or, yeah, iba-iba naman yung preference natin on that. So, yung mga ganong experience, kapag binabalikan mo natin, parang I feel like I've come a long way na, eto na ako ngayon, kaya ko na rin mag-layout ng books ng ibang tao. Oo. Hindi na lang yung books ko yung ginagawa ko. Yeah, it's rewarding, kagaya nga nung nabanggit kanina. Yun naman, yung iba naman, ang common misconception naman sa self-publishing, hindi siya kasing prestigious ng traditional publishing. Which is not true. Diba? Kasi, aside from being rewarding, kasi nga,
When you self-publish, you learn new skills and you develop new talents o kaya yung mga new ways to uh, format, layout, or promote your book. Pag traditional publishing kasi, sinasabi nila, lahat iba gumagawa na, di ba? Samantalang pag self-publishing, tayo lahat halos. So, hindi totoo na mas prestigious yung traditional. Prestigious din yung self-publishing. Kasi una na nga doon, yung control, yung sinabi ni Yayat kanina. More than the control over the material o yung manuscript o yung book natin, we have control over its price, over the profit that we will get from selling our own books. So parang ang ano lang kasi ng traditional publishing, syempre, maganda yung nasa bookstore ka, nasa mga establishments, pero it doesn't mean that self-publishing is less prestigious. Kasi, yun nga, legit naman siya. And, of course, ngayon, it's an increasingly popular option. Diba? Actually, di ba si Jose Rizal? Oo, siya yung Self-published. Self-published. Underground kasi. Oo, noon. Yung mga Spaniards. Technically, self-published siya. Pero yun nga, yung iba kasi mga self-published author, parang dinadown nila yung sarili nila. So, hindi naman tayo ganon. Dapat. Oh. Yun nga lang, we have to make the effort talaga. Yeah, parang double effort lang, I think, in terms of like the marketing. Right. Siguro kasi naiisip nila when they say prestigious, 'di ba? Kasi normally yung mga publishing houses kilala na. Yes. So parang may ano na sila, may pangalan na sila, may market na sila. So medyo mas mabilis kang makilala in a way, Yes. pag, 'di ba? If you go through. Pero I've heard of mga self-published authors, maraming self-published authors that are currently popular, right? So it's possible din naman. Right? Si Colleen Hoover dati first self-publisher siya before. Yes. Yun nga eh. Tapos minsan, yun yung reason why napipick up sila ng mga publishing houses, diba? Kasi nakikita na popular sila. Naging popular, naging number 1 bestseller, di ba? Sa New York Times. Correct. Yun. Tapos siguro isa pang common misconception na dapat mawala din pag self-published book, yung parang siya, low quality, di ba? Yung iba, ganun kasi yung parang view sa mga self-published book. Parang inferior quality than the traditional books. Which is not true. Lalo na sa mga books natin. Di ba? Yung mga books natin, pinaghirapan talaga lahat yan. Oo, kasi feeling ko, kaya nila naiisip yun. Or dati kasi ganun din ako mag-isip. Parang ang pangarap ko lang before, mapunta sa National Bookstore yung books ko. Oo, nung Pangarap ng una. lahat yan. Oo. So parang sabi ko kailangan makita ko yung pangalan ko sa may National Bookstore. Kasi parang ang iniisip ko dati, kapag na-publish ka ng isang publishing company, andun yung team of editors, may team of layout artists, may iba't ibang team, may iba't ibang department. And these are all professional individuals na mag-i-scrutinize ng book ko. And for some reason, nakapasa sa taste nila yung book ko. So parang ganun yung dati kong iniisip na
kapag ka nasa bookstore yung books mo as a traditional published book, it Mm-mm. parang dumaan siya sa butas ng karayom, kumbaga, bago siya Yeah. nakarating doon. Marami siyang pinagdaanan. So, for something to be scrutinized like that at nakasurvive, malamang the book is really good. Yun yung Mm-mm. iniisip ko dati. Na Mm-mm. parang hindi naman pala talaga. No? Oo. Na-realize ko, Oo. hindi naman pala talaga. Wait lang Oo. nga. O, Oo. ganon. Oo. Kaya nga yun ang mga misconception ng iba. So, it when it's self-published, it doesn't mean that it's inferior in quality. And Yeah. lalo na inferior sa kwento. Lalo na yung ating mga libro, di ba? Naks. Oo naman. Hindi, kasi we still go through the ano, 'di ba? The correct process, which is we Yes. make sure na ano ba to, na better read siya, we make sure that it's fully edited, we Mm-mm. make sure maayos yung layout. Kahit na sariling sikap na layout siya, basta we make sure na maayos siya, maayos yung cover, maayos yung quality. And we also choose yung mga printers na ano, 'di ba? Na quality printers. Talagang quality printer. Oo. Ay, hindi yung sabi nga nila, nababaklas agad. Correct. Kitang-kita naman sa ating mga outputs ng mga books natin. How about you, Kira? What do you think is one of a misconception? First of all, I think yung common notion nga na yung sinasabi niya nga din po, Miss Yumi, na mas prestigious daw pa, etc. Oo. Even, I mean, not just locally, but global, di ba? It's a global misconception. When people think of self-published books, it's still everyone's standard to be not traditionally published. Mm-mm. So, yun yung isang common misconception about self-publishing. Although, kung for example, no, kung titingnan natin yung mga like examples, meron naman mga yung mga books na maganda na self-published din. Saka yung mga nagsimula din sa self-publishing. Oo. Ayun. Ayun. Kaya nga So, imbaga, huwag nating ismulin, kumbaga, yung self-published books, ano? Hmm. Nawala si Raf pero nag-join siya kanina. Ayaw niya matawag. Ayaw niya masali. Okay. So, siguro, we'll get back on that topic maya-maya. And then, ay, tumawa. Tumawa si Raf. O, sige, Raf, may utang ka sa amin, Raf. Siguro, we'll get back on the topic maya-maya. And then, sa ngayon, pakinggan muna natin yung tula. Kaninong tula? Kay Yeyet? Hindi ako ready. Ano sila? Ay, yun munang kay Gold. Babasahin ko na lang. Kasi hindi makakonect si Gold. Sana ba si Gold? Mahina daw yung net niya So, So, yung next mahina time. ang next sometimes. Oo Kasi Oo. tahimik. Wala ka internet, tahimik. Oo. So, this is one of Gold's poems. Gold is the nickname of a prolific author, Miss Marigold Andres Uy. I'm sure some of the readers already know her. Marami na rin siya libro. And then this is one of her poems which she submitted for the challenge. The title is Grief is Gold. Wow. Okay. In my heart, where love once grew, now stand marigolds with fiery golden hue. Their flowers bow
weeping for what's lost, forever in bloom despite my loss. Marigolds of grief for my broken heart, a bouquet of mourning, a work of art. Let me remember your love as you watch us lovingly from above. My flowers I offer you who have passed. Let me remember our love from the past. Your warmth, your warmth I will forever remember in every marigold flower. Ayun. Malungkot Sad din. naman. Mm-mm. Ano ba yung ano ba yung prompt na yun? Ba't puro ang sasad ng mga point nila today? Medyo early pa, di ba? At isa yung sa love ba yan? Yes, oo. Love din nga ito. Sa um, prompt natin ng love yata and self-acceptance. Ah. Pero nagustuhan ko yung poem na yan kasi nga I mean, marigold din kasi yung name niya, di ba? So, nice siya. Na-imagine ko, na-picture ko sa isip ko, graveyard. Mm, Tapos Pwede. blue yung tapos langit. Pwede. puro marigold. Oo. Ayun, Anong kulay ba ang marigold? Gold? Gold. Yellow. Yellow. Oo. Yellow. Okay. Ayun, sabi nga ni Alisa, sabi niya, Tragedy is tragedy more impactful. impactful kasi. That's Correct, true. correct. That's true. So, yun. Yun ang natin. Yun ang ating... Mamaya, meron pa uli kay Gold. Tapos yung kay Yeyet naman na, Yet. Oh, bigla ko nag-isip kung dapat masaya o malungkot. Eh. Malungkot. Gusto mo Malungkot pa malungkot? rin. Hindi, ano lang. Gusto mo, galit. Gano'n. Para may iba na. Wala akong galit. Yung ano lang ako, si Mountain lang yung nagalit before. Oo, di ba? Di ba? Pero sige, so, anuhin na natin, tuloy na natin sa medyo malungkot. Ito yung prompt mo yata dito, Yumi, is yung, ano ba yun, yung instrument, musical instrument na kahit wala yung player, Okay. nagme-make pa rin siya ng music or something. Ay, oo, maganda yan. Oo. Maganda yung prompt na yan. Yeah. So yung title nung poem ko is Ingrained. Okay. Okay. At the end of her day, when the kids are in bed, her laptop stowed away, she takes in a deep breath, waiting as she slowly releases it for the detritus of the day to settle and leave her body bit by bit until she is an empty vessel. She takes the spiral winding staircase up to the attic to find a guitar in its hard casing in the corner where once lived music. The guitar is more than a year unplayed, and yet she fleetingly hears random notes escape. When she opens the case, she is in tears. She takes out the guitar and the chords out of silence, flowing into her ears, into her heart, plucked through each quiet string by fingers no longer caressing her cheek, no longer causing spine shivers, no longer tracing hidden circles to seek. She embraces the body and the vibrations echo throughout her being. The tears continue to flow, but she smiles. His music lives on lovingly, his old guitar licking styles ingrained in her memory. Ayun. Mutik na akong maiyak dun sa no longer caressing her I know. cheeks. No? Alam mo yun, nung Oo. sinusulat ko yun, naiiyak din talaga ako. Oo. Yeah. Is that about your father? Hindi naman. Hindi naman Hindi siya naman. nag-ano. Oo. Pero, it's, I think when I wrote it kasi, I was with my sister-in-law who also just lost her husband. Yun. So, parang kasama yun sa kasama yun sa parang, how do you say, inspiration. Yes, yes. Yeah. Kasi nakakuha, yun namang inspiration minsan, di ba? Yung we get that from others, tapos Correct. we internalize it, That's true. kaya nakakagawa tayo ng tula.
nakasulat tayo ng tula. So, hindi naman kinakailangang laging personal experience natin, di ba? Sometimes it's how you, di ba? Yun nga, inspired ka sa iba, tapos interpret mo siya. Ganun din naman parang, ako, ang ano ko, di ba? Ang tula is parang nagsusulat ka rin ng kwento eh. Yes, yes. So, Hindi naman lahat ng libro natin or lahat ng kwento na sinusulat natin, talagang we lived it, right? We lived them. Naku, mahirap yun pag tamawo, tas Ay, nako. Pero enjoy yun, Beth, kung nalive Ay, mo oo, lahat kung ng tamawo. sinulat mo. yeah. Pak na pak yun. Pero I think habang sinusulat natin, we live through whatever we write. Yes. So, nung sinusulat ko to, kahit 100% hindi siya like your experience or my experience, you still live through it kasi nung sinusulat mo nagiging kwento mo na rin siya. correct. Yeah. It becomes a part of you na rin. That's true. That's true. Pero nung binabasa mo siya, for some reason, ang naisip ko, yung song ni Tony Braxton na Spanish Guitar. Yung MTV nun. Yeah, yeah. Why favorite, ano ko rin yan? Favorite singer ko si Toni Braxton. Oo. Mm-mm. Galing. Saka there's 90s to something, 90s. how do you say it? There's something sexy about the guitar, diba? Yung like yung classical guitar na wala na. Yung nylon yung kwerdasan. Ay, ganun. Iba yung arrive nun eh. Oo. Oo, kasi yung feeling ko lang, ito ko lang to parang personal kung sa mga gitara. Kapag yung metal yung strings niya, feeling ko pang yun, pang barkada inuman. Like you're having a good time. Pero kapag yung strings niya, yung nylon, it's more, intimate yung eksena. Oo. Ganun yung yung feeling ko dun sa, yun. Yun lang naman. Tsaka doon pumasok yung ay, wala, sinabi na rin kasi ni Beth, yung kaya fingers. Diba? Yung fingers na nagpe-play ng guitar na no longer caressing her cheeks. Yun, doon ako kanina. Parang, I know! sabi ko parang Iyak ako. nakakaiyak naman yung. Yeah. So parang nawala talaga sa kanya yun. Hindi lang yung guitar ang nawala, hindi lang yung music ang nawala. Kundi Yung pati mismong tao. Yung Yeah. mismong tao. Kira, ikaw, naiyak ka ba? Mas nag-reflect ako dun sa guitar. Pero nung nakita ko nga din po yung poem na yun, yung na-post ako, parang, especially yung emotions niya, and at the same time, yung paano siya nakapag, connect dun sa guitar. So, ang galing lang talaga ng prompts dun sa kahit di po ako nakatuloy, ang galing ng prompts dito sa challenge. Especially, hindi lang siya, let's say, one-faceted, pero marami siyang kasi yung buhay hindi lang naman, let's say, puro romance, or hindi lang puro isang aspect ang meron sa buhay, pero interconnected. Kaya yung mga prompts, saka yung mga poems na na-generate based on the prompts, ang lalalim at the same time multifaceted. Parang siguro sa atin, no, yung multi-genre authors na kadalasan nga yung meron yung mga self-published authors as well. Yung kadalasan na ginagawa. So, dun po sa poem, at the same time, yung kung paano siya na-relate yung emotions dun sa guitar. And at the same time, yung mga commentary din po sa guitar. Nakakatawa. I used to play classical guitar din po. Kaya tama din po yung sinabi na, for example, yung notion nga na, let's say, metal yung strings, mas pang barkadahan. So, Iba kasi din iba yung sound din, diba? Yung metal yung string, iba rin pag Yes. na. Mas soft yung sa sa classical eh. Kasi nga I think yung din na parang medyo parang yung sa guitar as an instrument, parang let's say may parang yung tulad sa let's say yung mga Spanish, kunwari sa French, 'di ba yung French language of love? Yung ganung so medyo I think nadala din ng characteristic yun ng nila siguro ng culture. And at the same time, 'di ba nga yung pag sa classical guitar no, yung sa nylon. Ayun po. Oo, tsaka itong poetry challenge natin, nagkakaroon tayo ng challenge din na mag-research, 'di ba? Kasi for example, sa musical instruments, hindi lang
hindi lang guitar ang musical instruments, meron ding cello, meron ding piano, meron ding mga flute, yung mga ganun. So, Bongos. nire-research natin yon. Ano yung mga tunog nila? Paano mo, paano mo tawag doon? Mai kukumpara sa emotion, di ba, no? O maire-relate sa emotion ng tao, yung tunog nila. Parang gano'n. Kasi iba-iba pala tunog nila, no? Halimbawa, yung Yeah. guitar, string siya eh. Pag mga drums, syempre iba yon, iba rin ang ano niya, yung May tunog ganyan niya. dati sa school, yung instrumentong kwerdasan, instrumentong percussion, mga ganun. Yes. Oo. Eh, gusto ko yung nalaman kong bagong word sa'yo, yung Ano? yung Tagalog niya. Ano, Sa, kwerdasan. oo. Kwerdasan. Ano yung Kwerdasan. kwerdasan? Yung Ano strings? yun? Yung Oo, Iba yun? kwerdasan, kwerdas. oo, yung string. Oh, Pero more String on siya. yung Adjuster? oo, yung Yung iniikot? I see. At saka yung dun din po sa music, tulad ng sinabi ni Miss Yumi kanina, no? I think, ang kagandahan din sa self-publishing is hindi ka na-limit, let's say, sa isang genre lang or a certain, for example, topic or theme. Tulad nga dito sa self-publishing, pwedeng mong i-blend yung mga genres. For example, dito sa poetry challenge nga din, na dahil as a writer and you want to write what, let's say, you love, what you want, or what yung mga hindi common na genre, no? Yung mga, let's say, niche, pwede mo silang ipag-blend or pwede mo silang isulat pa. Yun yung kagandahan po ng self-publishing din. Patama. Totoo. Yan. Yeah. Tama yan. Hindi ka nakabox. Oo, kasi minsan pag ewan ko kung misconception din to. Siyempre, di ba, yung mga traditional publishing, meron din silang mga specific guidelines kung ano siguro yung genre lang na i-publish nila. Eh kung gusto mong di ba, mag-experiment outside of that, yan. At saka, pagka, ayun, napunta na rin naman tayo sa self-publishing misconceptions. Ang isang common misconception nila, pagka daw hindi ka na traditional published, wala nang pag-asa yung libro mo. Parang, wala ka grabe na. naman yun. Di ba? Yung parang, ano, you're not, Wala ka you're not na worth. pag-asa talaga. Oo. Yun na yun, you're doomed. Ganun na. Yun nga eh. Yung parang yung gano'n yung ano ng iba na, hindi ka author pag di ka traditionally published. Siguro ano lang, pero ang dami naman nagtatribe na self-published authors. Correct. Yun nga eh. Yung iba kasi na di-dishearten, di ba? Na di-disillusion sila. Kala nila pagka hindi ka na yung iba kasi dumidiretso sa process ng ano eh, yung kumukuha, nagsasubmit ng mga manuscript sa mga traditional publishers. Tapos pag na-reject sila, yun nga, na medyo, oo, gano'n. Kumbaga parang ang nangyayari kasi pag self-publishing ka, ang niisip ng mga tao, ano mo na yun, kumbaga second option mo na. Hindi siya talaga yung una mong plan. But because the first plan failed, okay, sige, try tayo ng ibang ano, ganon. Kaya nga. Not true, no? Hindi siya usual. I mean, hindi siya always. Kasi yung iba talagang nagsimula sa self-publishing. Tapos naging bestsellers even. That's good. Yung iba nga naging movie pa, di ba? Kaya nga. Yeah. Okay. So, siguro tula muna uli ni Regan. Bet, yung kanyang second poem. Ayan, mag-English na naman ako, Diyos ko. Mali yung ano. So, ito yung second poem. Ang second poem niya, ang title ay
When did we stop being us? Oh my God, ba't ganito? Who hurt you? Okay. Mukhang breakup na naman to ah. Basahin natin. When did we stop being us? We were together for 10 years, sharing the same meals, walking the same roads, laughing at the same silly jokes, even crying over the same little things. But somehow, we feel miles apart. I reach for you, but you don't reach back. I speak, but you barely hear me. I look into your eyes, searching for warmth, but all I see is distance. Like I am a stranger in the place I used to call home. Why don't you say I love you anymore? Not in a text, not out of habit, but like you mean it, like you once did. Is it me? Am I not enough? Not beautiful enough? Not lovable enough? I smile when I'm with you, pretending everything is fine. But when I'm alone, the walls hear my sobs. I cry into my pillow, as if my pain should be a secret, as if loving you means breaking in silence. Tell me, when did we stop being us? And why does it hurt so much to still be yours? Na. Yes. Iba na yan kaya ganun. Ano ba Ano na to? siya? Ito yung ano, 'di ba? Yung magkasama pa rin kayo pero hindi na. Oh. Oo, yung connections ata tong ano na Oo, to, kasi tema. they're together pero they stop being us. 'Di ba? Parang gano'n. Oo. And Siguro magkasama sa trabaho, ganon. hindi, sabi 10 years eh. So 10 this years is like a na. long-term relationship where Oo. somewhere along the Tatapangan way nawala. Pero magkasama pa sila. Hindi pa sila. Oh, okay. So yung kanilang intimacy siguro o yung kanilang Yeah. Yung gusto nawala. ko dito is yung ano niya eh. All I see is distance, like I'm a stranger in the place I used to call home. Aray. Ang ano nun. Drifting apart. I Pero know. ano to, baka ano kasi, baka naghihintay na siya ng engagement tapos ayaw pa rin niya mag-propose. Okay. So nag-silent quitting nag-expect na si siya. ate girl. Oh. Pero ito na naman, na ano ko lang yung dulo niya, ang galing Dennis. Parang, when did we stop being us and why does it hurt so much to still be yours? Oo. Pero wala na sila. Alam mo yun, sila pa rin pero hindi na. So Parang parang, di na siya nagka-claim ng ownership kahit sila pa din. oo, parang magkatabi sila pero Hindi. hindi. Parang yung souls or yung hearts nila, yung diwa nila magkahiwalay na. Magkahiwalay na. Physical lang yung tabi nila. Oo. Physically Together. together, but everything else wala na. They're apart na. Ang ano nito, Regan, sinong sumakit sa'yo? Who hurt you? Who hurt you? Si Regan naman, oh. Binaiiyak mo yung mga listeners namin, Regan. Pero paano kaya kung yung pinagtutungkulan niya sa poem niya, ganun din yung nararamdaman, tapos naghihintayan lang sila. Exactly. So parang Diba? ano dyan is, parang hindi sila nag-uusap, nagpapakiramdaman. Oo. Yes. Communication is the key talaga eh. Parang parang may fear sila, pareho silang may fear that prevents them from yun nga para magkasundo sila o para Confronting the truth yes. na baka wala na. Kaya dapat mag-usap sila. Mag-usap kayo. Kaya nga, pag-usapan niya yan, ano ba nangyayari? Kasi, di ba, maayos pa yan. Minsan kasi pag nagbabrowse ako dito sa TikTok, meron nung yung Am I the Asshole na na kwento. Pagka yun talaga sinimulan ko, naku, wala na ako nagagawa sa buong araw. Pagka sinimulan ko yung ganun. Kasi parang sa lahat ng relationship na binabanggit dun sa mga kwento nila, kulang lang sila ng communication. Oo.
May hindi Actually, lang nasabi, may na-misinterpret, may gano'n lang. Na parang, ano ba? Di ba kayo nag-uusap? Wala kayong chatroom, ganyan. Okay, chat. Makaloka kayo. actually yung ilang kong romance books, ganyan yung ano, yung problem ng mga ano, ng mga major characters. Which Kung is sa bagay, yung which is nakakagawa talaga ng kwento. Hindi Pag nag-uusap. which is true in real life din, Ah, di yeah. ba? Totoo yun. Kung ano lang eh, simple lang ang solution ko minsan eh, but yun nga, we don't wait for it, di ba? Di ba, Maita? Maita. How about you, Kira? Pero totoo nga po, di ba? Na, yun, talagang communication is key sa lahat eh, no? Sa lahat ng klase ng relationships. I mean, hindi lang sa romance. Pero dito po sa poem, lalo na yung last line, na parang, yung dun sa last line na, parang us, pero hindi na us. So, parang, pero it's realistic na. And at the same time, I like what we're doing here na, yun nga din yung kagandahan ng poetry. Let's say cathartic. Even po yung binasa kanina din, na, let's say cathartic po. Pero, once you tell your story, you put your story into words, hindi lang naman ikaw yung may ganong story. Makaka-relate din yung iba. And they'll find solace also in your work. And ang kagandahan nga din po for poems, for written works, is iba-iba din yung interpretation. Somehow. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, ang ganda kasi yun sa mga poems ng mga sumali sa challenge, lumalabas yung iba-ibang interpretation based on the point of view ng reader. For example, yung mga shinare niya pong interpretation, na parang, kunwari narinig ko kanina, uy, oo nga, no, possible din na ganitong yung interpretation niya. So, ayun. Yeah. Sabi ni Alisa, mas masarap maging passive-aggressive. Oo nga, no? Sige nga, bakit, Alisa? Bakit mo nasabi yun? Sige, Sige nga. paliwanag mo yan. Explain yourself. Explain to the principal. Sabihin mo nga, Alisa, kung ano yung, ano dyan, kung ano yung, ang tawag, masama lang siguro ugali. Pero gusto ko sa'yo din eh. Para lang magkaroon ng spice. Sasabihin ko pa naman, wala lalong masolve yun, lalong magkakaroon ng conflict. Siguro actors, magka-conflict din sila lalo. Makabay story. No? Passive-aggressive ko, tapos yung jowa mo, emotionally intelligent. Magmumukha kang tanga. O kaya nonchalant, di ba? Oo, di ba? Oo. Pero yun nga, I don't want peace. I want problems always. Gusto mo lagi conflict. Ay, kaya lang ma-obvious yung aking ano. Pero alam niyo yung banda na no, Garbage. Nung 90. I'm only happy when it rains. Sabi. Yung title ng kanta niya. Gustong-gusto ko yun. Tapos ang ano doon is parang gusto niya lagi pag umuulan kasi gusto niya pag complicated. Ayaw niya ng simple. Ayaw niya ng straight. Gusto niya Ayaw niya bako-bako. straight. So there are probably people na ganon nga. May Iba-iba talaga ng kasi ng may ugali. spice nga naman, 'di ba? Minsan may ganun akong may ganun akong moment. Gusto ko mang-away kahit wala namang ganyan. Kaya rin sa di ba? Pag susulat natin. Sumasakit Beth. ulo ni Maita. Oo nga ang gulo Pero di ba, Beth, kaya pag nagsusulat tayo, gusto natin minsan yung mga characters natin, medyo complicated. Hindi totally good or totally bad. Oo. Ganun. Parang, 'di ba? Kasi syempre pag nang-away ka, parang kahit wala namang nangyayaring hindi maganda, pero mga away ka just to prove a point.
Sumasakit na raw bangs ni Maita sa atin. Yung sa characters niya po, yung for example, yung sinabi ko ni, I think quote ko ni Sir Ricky Lee na characters, good stories come from characters who make, let's say, yung mga, may characters na, I mean, hindi naman lahat ng characters, but some characters make bad decisions, ganun. Tapos kung paano nila i-resolve yung conflict, di ba? So, kung naging passive-aggressive, more conflict yung nangyari, humaba yung story. Pero, at the end, paano din, sa ano pa din naman yun nasa kung paano i-resolve yung conflict, no? Kung paano yung sulat ng author na paano nila i-resolve. Kaya, Mga bigla agad nag-jump into conclusion, ganyan, tapos mga away. Biglang, wait lang, hindi ka pa nga nakikinig eh. Oo. Pero sabi ni Alisa, di ba masarap magsulat ng may at mag-away ng masama ugali? Totoo rin yan. Tama. tama rin naman siya. Kasi, yun nga, spice of life, di ba? Kesa nga naman, dire-diretso lang. Ay, nako. Ay, ito naman yung kay Gold. Pakinggan natin yung kay Gold. Sure. Okay. Okay. Love is Danger. Oh, Ang title. Ayan. high voltage to ah. Gusto ko yan. Ito yata yung mga una nating prompt na yung heart and brain. Okay? Yan. Sige. The heart. Sabi nung heart. Let us be damned last, because I feel the love is real. The pain is exquisite, but it won't last. The rewards are worth it. Just let me feel. We will soar, we will fly, we will never feel the same. We will be on high. This love we cannot tame. Choose your passion. The brain, sabi naman ng brain. Love, foolish young lass. Do you know what love is really? The hurt you'll feel when this won't last? Do you know the price of this folly? You will soar, you will fly, but proceed with caution. For those who climb high can fall down without caution. Choose your poison. Ayun. Lo, Nag-aaway yung heart tsaka brain. Ito na yung puso o utak. Utak. Oo. Ayun. Yun natatanda ko nga itong prompt na to, di ba? Yung parang, Tama. ano sinasabi? Pag kung mag-usap yung dalawa, heart and brain, anong sasabihin nila sa isa't isa? Hindi magkakasundo talaga yan. Talagang magkaaway. magkaiba sila. Magkaiba sila. Pero dahil dyan sa prompt na yan, anong mas nagnanaig sa inyo? Heart o brain? Depende sa sitwasyon. Depende. Totoo yun, depende. Di ba? Kasi, paano? Hindi naman pwedeng puro heart. Oo. Hindi rin pwedeng puro brain. Oo. Ayun. Kaya, dapat balanse lang. Balanse lang. Oo. Ang hirap mag-balance minsan eh. Eh, pag gusto ko mang-away, sinusunod ko heart. Balikan naman sa pang-aaway, Away ka Ben. talaga. Gusto mo mag-away. Hindi kasi nabasa ko na naman yung comment ni Alice. Ano sabi ni Alisa? Ayun, di ba masarap magsulat ng at mang-away ng Na masama pang-aaway. Pero Para minsan masaya. lang naman yun. Oo. Kasi minsan kapag inisip mo yung brain mo, walang thrill. Pag ginawa mo yung sinasabi ng brain mo, na parang be cautious, ganyan. Ang experience nang gagaling yan kapag yung mga impulsive decisions mo sa buhay. Kunyari, Yung nag-shopping. hindi ka nag-iisip, di ba? Dapat yung, Yes. ano ba yan? Parang from the gut. Hindi pa na puso. Gut naman ngayon. Iba yun. Instinct. Yun. Oo. Kasi dun ka magkakaroon ng mas genuine na experience, I think. Kasi wala kang, kumbaga, walang caution, walang kung ano pa man. Tapos, ayun.
Ang bihirang ano yan, no? Puso at utak, ano? Oo nga, alam mo, Yumi, saan mo pinagkukuha yung mga prompt mo? O, Meron yung pang ano yan. pinagre-research ko yan, kaya ano Meron yan, pang pugitan. ginamitan ko ng puso at utak. Oo, kasi kakaiba sila eh. Sobrang mag-iisip ka talaga kung paano mo aatakihin. Mga thought-provoking talaga. Tsaka, yun nga eh, alam mo yun, lumalabas yung personality ng bawat isa sa atin. O kasi iba-iba nga yung atake. Sinabi ni Kira kanina, 'di ba? Parang same prompt. Actually may similarities, pero kung titignan mo yung lumalabas na poems, Oo, medyo iba-iba sila. correct. Oo. Kasi nga, based yung on approach. our distinct, kumbaga, may distinction kasi tayo sa isa't isa. So, iba-ibang atake, iba-ibang um, experiences na naka-involve doon and Ayan, inspiration. naalala ko na naman si Beth eh. Ano yun? Yung sa yung sa octopus. Pugita. Pugita. Kainis. Ano nga yun yung pagkain na yun? Takoyaki. 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 Nagkaroon ng takoyaki. Talaga Kumain ba nga ako ng takoyaki takoyaki? nung gabing yun eh. Oo. Kaya, ayun nga, di ba? Minsan, ang atake, yung kala mo serious, tapos biglang nagiging humorous pala. Ewan Ganun. ko nung nakita ko yung prop, una talaga naisip ko mukbang. Oo, nung nakita ko yung octopus, parang naisip ko, Nga, iba-iba talaga, di ba? Iba-iba yung pumapasok sa isip ng bawat isa. oo, Ay, kung basahin mo kaya uli. ano yung mukbang. Kasi iba naman tong Oo, ano. kasi para marinig ni Maita, Oo. tsaka ni Kira. Iba Sige naman. nga. Sige na. Sige, basahin mo nga. Para tsaka dito, first time sa TikTok yan eh. Mukbang. Di Ewan ko ba ba? kasi doon sa octopus, diba? Yung mga Koreano, mahilig sila kumain ng baby octopus. Yeah. Oo. Tapos, Oo. ano daw, parang kapag kinain mo daw, yung feeling mo daw, nagsistruggle pa yung octopus sa Mga lalamunan. galaw pa, yeah. Ganon. Gumagalaw. Oo. Mga galaw pa Ganun. siya. Parang sabi ko, ano ba yan? Di ba't kinakain yung kung ganyan lang din naman? Di mo nalutuin, di ba? Ako ba? Buhay pa yun kung gumagalaw yun. Oo. Tapos parang binanlian lang ng konti or something. Di ba? Parang may, Parang sushi ba? parang ganon. Parang ganyan. nilagyan lang ng flavoring. Natatawa ako nilagyan sa, ng sesame oil, natatawa ako sa ganun. mukha ni Maita eh, nakangiti. Nagkaroon ako ng ira sa buhay ko. Ay, nakangiti. Nagkaroon kasi ako ng ira sa buhay ko na puro ganyan yung pinapanood ko dati sa YouTube. Dito sa TikTok, well, puro ganun yung mga baby octopuses. May challenge, kakainin nila yon. Tapos, parang kakahuli lang, ganyan, sa aquarium, tapos kakainin. Tapos bilang ano ba yan? Ba't yung kinakain kung ganyan, nagsastruggle pa siya, kawawa naman. Asa na si Pugita? Yan na. Ang title ng poem na yun ay Malaya. Mm-mm. Oo. Ito. Tatawa ako. Malaya. Sa pagitan ng alon at himpapawid, may dalawang nilalang na kumakain sa gilid. Maliit na pugo na may pakpak at payapa, at batang pugita na sa dilim ay sanay lumaya. Sa langit ako ay malaya, sabi ng ibon. Saan mang dako ako ay naroon. Hindi ko kailangan ng landas o lubid. Hangin ang aking daan, ulap ang aking silid. Ang batang pugita ay ngumiti ng marahan. Sa dagat, iba ang uri ng kalayaan. Sa lalim nito, ang mga tao ay nag-aatubili. Sa dilim nito, ang 8 kong bisig ay naikukubli. Pero hindi ka ba nalulungkot? Pagkat sa dilim kong minsan, ako ay may takot. Sa ibon tumingin ang pugita ng taimtim at sinabing, ang alam kong kalayaan ay nasa dilim. Nagpatuloy pa sila sa kanilang kwentuhan habang ninanamnam ang kanilang hapunan. At habang binabalangkas ang kanya-kanyang mundo, may mga mata pa lang nanonood sa dulo.
Sa ilalim ng mga ilaw na parang sining, may mga aninong patuloy sa pagdating. At sa menu na nakasulat sa pader, takoyaki and roast quail, tonight's best pair. So, kumbaga medyo ironic yung poem kasi they're talking about freedom pero pareho naman talaga silang captured na para gawing menu. So, Gawing yeah. takoyaki. Yes. Kaway-kaway sa mga mahilig kumain ng takoyaki. Ano, Kira? Okay ba? Si Pugita. Pilik pa naman sa takoyaki, yun lang. Oo, di ba? Maalala ko yung tula mo. Pero na-curious ako kung okay lang magtanong. Itanong ko lang kung ano yung, paano mo siya naisip? Siguro na-imagine mo siya, no? Parang, kasi kakaiba yung point of view ng, let's say, di ba nga, si Animals. Tapos, ayun, paano mo siya naisip na conceptualize? Ang ano ko talaga kasi kagaya sabi ko kanina, nung nakita ko yung prompt na yan na conversation daw ng quail at saka ng pugita, sabi, ang una ko naisip talaga mukbang. Nung nakita ko yung octopus, sabi ko gusto ko magkaroon ng tema ng pagkain. Yung yung tema ng pagkain yung poem. Pero kasi they should also talk about freedom. Yung nakalagay sa prompt. Parang meron yata ako dito. Ito yung prompt niya. Sumulat ng isang tula tungkol sa usapan ng isang ibon at isang pugita habang ibinabahagi nila ang pagkakaunawa nila sa kalayaan, sa pagpipigil at sa mga misteryo ng kanya-kanyang daigdig. So, kumbaga, parang yung world kasi nila is extreme. The bird is talking about di ba, the skies, yung langit, ganyan. Yun yung freedom para sa kanya, liwanag. Pero yung si Octopus, ang freedom for him ay nasa ilalim. Malalim, malawak pa din, pero madilim. So, magkaiba sila ng konsepto ng freedom. But at the end of the day, parang kagaya din sa ating mga tao, di ba? Iba-iba yung konsepto natin ng freedom. Minsan yung loneliness na naiisip natin as freedom. Yung iba naman kapag may pagkakataon na makasama yung gusto nila, that's freedom for them. But at the end of the day, are we really truly free? Ganon. So, kagaya niya, ginawa silang menu. So, are you Shout out po sa mga nag-dinner ngayon. Lalo na yung takoyaki. Thank you, Beth, for sharing your donation. ayun, So, yun ang alam nyo, yung aming poetry challenge, hindi lang laging puro sawi. oo. Meron ding Di ba sabi nga ni Elmo, kasama natin si Elmo nung last week, ano? Nung tinanong natin siya kung ano masasabi niya sa poetry challenge, sabi nga niya, dati, ang sanay lang siya magsulat ng tungkol sa love and heartbreak. Ngayon, challenge na siya magsulat ng iba pa, bukod doon. Kasi nga, kumbaga, multi-genre rin itong ating challenge. Ayan. Hindi nga ako tumutula dati, pero dito napatula ako eh. Diba? Diba? Bagong skill uli. Minsan talaga di mo malalaman kung ano yung calling mo. Dahil mong gustong gawin. Iyon. So, ano pa bang ibang misconception sa self-publishing na sinasabi nila? Parang na-cover na yata natin lahat. Yung kayang mga listeners natin, baka meron silang alam. Oo. Meron ba kayong mga gustong itanong sa self-publishing na feeling nyo ayun. Pwede naming i-prove or pwede naming i-disprove kung totoo ba yan. Oo. This coming from us, self-published authors. Kasi nga, we took the chance
the opportunity to publish ourselves. Siya tama si Maita. Ngayon, um, marami na ring mga online platforms like Amazon, no, Maita? And Draft to Yep. Digital na isang click mo lang, 5 minutes tops. O kaya 10 minutes tops kung bago ka pa lang. Pwede mo nang i-publish yung yung book mo without paying a certain fee, di ba? Tapos maghihintay ka Yep. na lang na Mas mabilis ang draft to digital compared to Amazon. So Alin na mabilis? I might give a free class sa CIA Yes. kung gusto nyo. Yes, please. Ayan, Dito sa yan. TikTok. Oo. Kailan? Sa TikTok? Ayun na. Ano bang ano? Hindi, kailangan ko yung ma-share. Oh, okay. Kailangan ko yung ma-share. Okay. O, sige. We might have to... Hindi. Gagawin natin is, lalagay muna natin sa Zoom kasi, ano to? And then ila-live? Parang ganun. Paano ba to? Okay. Sige. Sige. How do we do Pwede. this? Pwede yun. We'll talk Zoom logistics tapos mamaya. live. Pero if there's an interest, Sige, mag-schedule tayo, di ba? O, Yeah. sabi nga ni Elisa, oo daw kasi ayaw niya ng Amazon actually. Same feels, same feels. Ah. The feeling is mutual between us. okay. Towards, yeah. Kasi mas malawak ang distribution ng draft to digital. Although, syempre, ang Depende Amazon din. is, meron kasi silang Which I will libraries. explain in our class. Oo. Ayan. Yes, sige. So magkakaroon tayo ng Let's flash schedule it, course. Maita, para natin, na i-post natin sa ating mga social media accounts. Yeah. Para maraming maka-benefit, no? Oo. Teamwork. Yeah. So, yan na. Abangan nyo yan. And, I think that's it. Ang galing naman. For the first time, on time tayo. Wow. Lahat on Alam mo, time. kasama natin si Maita. Feeling ko siya talaga yung nagdadala ng punctuality dito sa Yeah. Ikaw ang late kanina. Oo, di ba? So, are we going to do it again next Friday? Oo naman. Oh, sige. Friday uli. Oo, tas hindi tayo lahat kasi si Maita, bibigyan niya tayo ng crash course. Oo. Isusum muna niya. Mag-ano muna siya. sige. Represent muna siya. Okay? So, ayan. So, next narinig niyo po. week, si Yeyet, Yet. Ikaw Yep, yep. yung next week. Okay. Ako. Sa author feature. Yeah. Sige. Sa akin po. Oh, Okay. interesting. So, ayan, next week abangan natin kung anong book ni Yeyet yung i-feature niya. Yes. Ayan. Okay. So, may mga magtatanong po ba sa comment section? Ayan. Oh, thank you for So- joining us, Alisa. Thank you. Kahit hindi ka namin makita. Next time, sana join ka na rin. Yes. Tapos si Raf, na tinatawanan lang tayo. Raf. Raf, join ka na rin next time. Tsaka si Kim, magjo-join daw siya next time. Oo. Ayan. So, again, this is Fridays with Pinoy Indie Authors. Kung meron po kayong time, or actually, kung nasa sasakyan kayo pa uwi, or kung nasan man kayo, you can tune in, listen to us, or watch. Dito lang yan sa TikTok, every 8:30 ng gabi, every Friday. 8:30 ng gabi. Ayan. Kwentuhan lang yan. Kwentuhan. Kwentuhan lang. So, if you have questions about publishing, writing, and other bookish things, message nyo lang kami, Pinoy Indie Authors. Kung saan kayo convenient, comment lang kayo sa aming mga videos or
Yeah, join us sa mga live videos namin dito. Yes. Sa, Niyo pinapansin yung ano natin alin. Ay, Ayan ang di bongga ba? naman yan. Bongga shoes, bonggay shoes yan. Parang yung sa salmong tugunan. Simbahan. Ayan. Okay, thank you so much. Maraming Thank you, salamat. Maita, Yayet, Kira, See and you Beth. next week. See you next week. Bye.